Isipin nyo, no? Diagnostics pa lang, maabot na ng 40,000. Hospitalization, 300,000. Magkano lang ba ang covered ng HMO at saka PhilHealth? Tingin mo aabot ba yun ng 300,000? O, yung ibang HMO, umaabot sila ng 300,000 actually. Pero paano yung treatment? Ang treatment, umaabot ng 2 million. Isipin mo yun, ubus na yung HMO, ubus na yung PhilHealth mo. Yung PhilHealth kasi madalas, hindi talaga niya kino-cover yung lahat. Percentage lang kino-cover niyan. Sa HMO naman, may limitation. So, yung HMO mo ba, haabot ng 2 million? Ang masaklap pa doon, nagkasakit ka na, ayan o, gumasos ka na ng million, syempre may sakit ka nga, almost 6 months or above pa, na wala kang income. Kasi syempre, pag may sakit, hindi naman makakapagtrabaho. Sipin mo yon, gumasos ka na ng million, hindi ka pa makapagtrabaho. Kaya doble-doble na ang pasan na hirap. Ulit, bago mo i-grow ang investment mo, bago mo i-grow, bili ka ng bili ng mga properties, diba? Bili ka ng bili ng mga assets, no? Bago mo gawin lahat ng yan, siguraduhin mo na may matatag ka muna na foundation. And, yun nga, kailangan mong bumili o kumuha ng mga income protection plan, health insurance, at marami pang iba.